Paninira lamang ang mga akusasyon na walang basehan. Ito ang ipinunto ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tanong kung ano ang masasabi niya sa issue ng umano'y habitual absence niya sa kanyang tungkulin. Matatanda ang pinuna ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang madalas na pag-alis ng pangalawang Pangulo patungong abroad. Samantala, sinabi ni BP Sara na isang abuse of authority ang ginagawa ng Kamara sa pagsumite ng apela kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni BP Sara, malinaw na inilatag ng Korte kung ano ang mga nilabag sa paghain nila ng impeachment complaint. Kung kaya't bakit kailangan pang mag-submit ng apela. Naunang sinabi ng Korte Suprema na premature ang pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado. Binigyan diin ng Korte na labag sa konstitusyon ng impeachment complaint dahil hindi nito nasunod ang one-year ban rule o ang pagbabawal na magsampa muli ng kaparehong reklamo sa loob ng isang taon. Dahil dito, mayorya sa Senado ang bumoto na i-archive na ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Panoorin natin ang video ni BP Sara. Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. It's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. Yun, partner Bisdak. Ayan mga kapartner, maliwanag naman talaga yung mga pang-aabuso na yan ng mga House of Representatives sa pangunguna ni Kim Bunjing ng Pinas. Nakakala mo sila na lang ang batas. Sila ang batas sa bansang ito. Sila ang masusunod. Maliwanag po yan At hinahanap si Vice President Inday Sara kung saan-saan daw napupunta. Alam nyo, si Vice President Inday Sara, hindi naman talaga yan pupunta kung saan-saan lang sa ibang bansa. Hindi mahilig si Vice President Inday Sara sa travel. Naalala nyo po, nung hindi po ninyo pinadala si Tatay Digong, hindi nyo kinidnap papuntang Netherlands, si Vice President Inday Sara, minsan hindi yan pumupunta sa ibang bansa. Nagtatrabaho lang yan dito sa Pilipinas. Yan lang yung ginagawa po ko sa pagiging Deputy Secretary, pagiging Vice Presidente. Busy sa pagtulong sa bayan, sa kanyang mga pakadami-dami ng satellite offices ng Office of the Vice President. Pag pinupuntahan na niya, oras niya, kulang pa. At pumupunta pa yan sa kabundukan ng mga eskwelahan. Ang tanging nakagawa lang yan na Deputy Secretary ay si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit nga ba? Intindihin nga natin ito kasi ito ay panluloko, black propaganda, paninira lang kay Vice President Inday Sara. Saan ba kasi nagpupunta si Inday Sara? Ano bang dahilan kung bakit nagpupunta siya sa ibang bansa? Pumupunta siya sa ibang bansa dahil yung tatay niya, pinakulong ninyo, pinadala nyo sa Netherlands Kinidnap ninyo. Pumupunta sa iba't ibang bansa dahil merong mga Pilipino na gusto siyang makita na sumusuporta kay Tatay Digong ngayon. Kung yan ang problema ninyo, pwede naman nating solusyonan yan. Matatapos yan Kung ayaw nyo na si Vice President Inday Sara papuntahin kung saan-saang bansa, simple lang. Bukas na bukas, papauwiin nyo si Tatay Digong, panigurado ako, hindi na po lalabas si Vice President Inday Sara kung saan-saan. Dito na yan sa Pilipinas. Kasi yan lang naman ang reason kung bakit si Inday Sara lumalabas nang dahil sa kanyang tatay na kinidnap po ninyo papuntang Netherlands. Yan lang part. Correct, na-correct ka dyan. Si partner KPL. Partner, hinahanap nila si Inday.
Eh kung hindi ba naman sila tanga na isa't kalahati, partner, tinanggalan nila ng trabaho sa DepEd eh. Noong nasa DepEd si Inday, matinong nagtatrabaho. Pinupuna nila kasi daw walang ginagawa itong Ale. Partner, itama lang natin, hindi tinanggal, nag-resign. Partner. Nag-resign, sorry. Oo. Nag-resign dahil pinag-iinitan nila kung ano Yan, partner, tama. Kung ano mga akusasyon ang ibinibintang nila kay Inday. Siguro si Inday, hindi sige kayo na dyan. Tingnan natin kung magagawa niyo yung ginagawa ko. O ngayon, napanay ang biyahe ni VP Inday Sara, partner, galit na galit sila, pinupuna nila, huwag kayong mag-alala. Ang VP Inday Sara, bumabiyahe lang yan. Hindi yan naghahanda para sa 2028 yung mga biyahe niya. Hindi yan naghahanda. Relax lang. Takot na takot. Hindi yan naghahanda. Hindi niya kinakausap yung mga OFW na supportahan siya sa 2020. Huwag mong pisto, partner. Huwag mong pisto. Relax lang. Masyado na. Kakabahan na sila niyan. Oo nga eh. Masyado. Hindi, partner eh. Natatakot kasi sila eh. Mahina yung kanilang manok eh. Yan. Partner BMR. Ayan, no? Masyado sila ritong ligaga dito sa ginagawa ni VP Inday Sara na pagbibiyahe na samantalang sinasabi ano naman eh, kita naman kung saan si VP Inday Sara nagpupunta. Nalalaman naman po ng publiko eh. Una, yung pinaka-primary na pinupuntahan lang naman ni VP Inday Sara Duterte ay papunta dyan sa Dahig na nandyan nga nakakulong si Tatay Digong. Kung yan ang pinoproblema nitong mga tambalos-los na ito, kung gusto ninyong hindi na si VP Inday Sara magpunta pa dyan, lalo na dyan sa Dahig, kasi karamihan po ng biyahe ni VP Inday, dyan lang naman talaga sa Dahig eh. Diba? Dahil nandyan si Tatay Digong. Kung umaangal kayo sa biyahe ni Tatay Digong, ni VP Inday Sara, pwede naman, para si VP Inday Sara, hindi na po siya magbiyahe. Palit na lang ninyo, yung tatay dyan, lagay nyo dyan, yung mga nagreklamo lang naman ha. Yung nagreklamo, sige, palit natin sa Dahig kay Tatay Digong para pagkatipusan na tayo ng issue dyan. Hindi ba kayo dyan mga partner? Okay, partner. Sige, partner, tuloy mo. Tuloy ko pa. May tutuloy pa ako. Kasi sinasabi naman nila, bilang absent daw. Teka lang sandali. Sino bang nagsasalita? Ito bang mga congressman? Bakit? Kala nyo ba si VP Inday Sara, kasama ninyo dyan? Dyan ba siya maglalagin sa ano? Dyan ba siya pumapasok? Nawala man. Joseph Dimar. Nawala ka. Ayun, yun. Okay na. Okay. Hindi lang naman si VP Inday, hindi naman diyan siya hindi naman siya diyan nagtatrabaho sa legislative eh. Hindi siya diyan nagta-time in. Nagta-time in po si VP Inday sa sarili niyang opisina. Saan po ang opisina niya? Siyempre sa Office of the Vice President. Tatanungin mo na naman ngayon, saan ang opisina niya? Doon sa sa Mandaluyong. Ngayon, alam mo ba? Nagta-time in siya doon sa Mandaluyong. Masasabi mo naman, hindi ko alam paano mo nasabing absent siya ng absent? Diba? Ngayon, kung wala siya sa Mandaluyong, nadami po ng mga satellite offices, mga iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas na opisina pa rin ng Vice President, hindi mo ba alam, baka doon nag-time in yun? Alam mo ba? Correct. Kayo ngayon ng mga nagre-reklamo, manapa, kayo malamang ang panay-absent ninyo, dapat yan panagutan ninyo sa taong bayan kasi nilagay kayo dyan para magtrabaho kayo, para magbalangkas kayo ng batas dyan, hindi para manira o hindi para tugisin ninyo ang inyong mga kalaban sa politika. Lalo na nga itong mga Duterte. Mag-umayos-ayos kayo dyan. Ang gawain ninyo, pinapasa ninyo dito sa mga Duterte, napapaghalataan kayo ng taong bayan sa totoo lang. Hindi kayo matatahimik dahil kayo, yung multo ninyo, ipinapasa ninyo kay Vice President Inday Sara Duterte na hindi naman ninyo alam ang ginagawa. Katunayan, hindi nga kayo nakakapanood eh. Panood na lang kayo sa mga vlogger. Marami po kaming pinopost, no? Sinishare ko post ko po doon sa Valiente News. Naku, halos araw-araw. Marami po ang natutulungan ng Vice President Inday Sara Duterte at marami po ang nating mga kababayan, lalo na po ang ating mga katutubo, na personal dinadalaw. Pinupuntahan sa bundok, tumatawid ng mga ilog. Napakadidelikado po nito ng mga ginagawa ng ating pangalawang Pangulo. Despite na siya ay front po ng mga persecution, front po siya ngayon sa mga banta sa kanyang buhay ngayon. Hindi ko po sinasabing kayong nagbabanta ha, huwag nyo pa kong pagkakamalian. Yung sinasabi ko, practical lang po ito, na ito pong si Vice President Inday Sara Duterte, dapat po siyang mag-ingat dahil lahat po ng kalaban
nakatingin sa kanya dahil alam po ng lahat na si Vice President Inday Sara Duterte at 2028 wala pong makakapigil bilang Pangulo ng ating bansa. Yun lang mga partner. Yun, grabe. Partner, buong akala ko pa naman, partner, na wala na si French Castro, no, sa Kongreso. Matatahimik na sa mga ataking ganito. Yung mga absinera, yung mga pusit. Eto pala, ang pumalit din, act teachers din, si Rolando Tiño. Same lang, partner. Mapababae, mapalalaki, no? Paano nyo po matatawag na absinera yan? Nagpupunta po yan kahit sa ampung video natin, nakikita po natin, nakikipag-meet po siya, no? Sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Swerte nga po ng mga OFW ngayon dahil nadadalaw sila ng pangalawa sa pinakamataas. Alam nyo po, maganda po yan, pinapahalagahan yung OFW natin. Hindi lang po pinapahalagan sila sa salita na sila ay mga bagong bayani. Kung hindi, talagang totoo yung pagpapahalaga, nakikipag-meet and greet sa kanila. Baka naman naiinggit kayo kasi pag kayo nakipag-meet and greet, hangin lang ang kinakawayan, mga partner. Si Bibi Sara, dinudumog. Pag yung isang mataas na tungkulin, hangin pa rin. Nasa ibang bansa na, hangin pa rin ang kinakawayan, partner. Yan po ang epekto ng panunungkulan, pamumuno ng mga Duterte. Tulad nga na nasabi natin, mahirap na po yung awatin. Meron pa ba kay partner bago tayo pumunta sa issue number 3? Okay. Sige, partner Bisdak. Dahil ako yung sinabi mo na yan ang epekto ng pagkaway-kaway sa hangin, epekto ng pulburon.